Magandang araw mga bata, ako si Binibining Lake, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakata. Nais kong anyayahan ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa bagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Naway gabayan niyo po kami sa aming aralin ngayon na marami kaming matutunan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw ulit mga bata. Ako nga pala si Binibining Lady. Ngayon, bago kayo umupo, ay nais kong isaayos ninyo ang inyong mga upuan at pulutin ang mga basura. Kung tapos na'y maaari na kayong umupo. Ngayon, meron bang lumiban sa ating klase ngayon? Tingnan nyo ang inyong mga katabi kung nariyan ba sila. Kung wala'y sabihin nyo. Mabuti naman kung ganon. Ngayon ay nais kong bigyan nyo ang inyong mga sarili ng masigabong palakpakan dahil kayo ay narito ngayon. Sa ating klase ay meron tayong alituntunin at dapat natin itong sundin. Ang unang alituntunin ay makinig ng mabuti. Ang pangalawang alituntunin ay igalang ang bawat isa. At ang pangatlong alituntunin ay makilahok sa mga gawain. Ngayon, nais kong alamin kung kayo ba ay nakakaalala pa rin sa inyong aralin na ating tinalakay noong nakaraang araw. Ngayon ay nais kong kunin ninyo ang inyong mga sagotang papel at sagutan ang mga sumusunod. Ngunit bago iyan ay ating basahin muna ang mga panangko. Lagyan ng hugis puso ang bilang na tumutugon sa mapanuring pag-iisip batay sa balitang napakinggan at nabasa. At ekes kung hindi ito nabigyan ng mapanuring pag-iisip. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang tapusin ito. Maaari na kayong magsimula. Tapos na ba ang lahat? Kung ganon ay ating tama ang inyong mga kasagutan. Sa unang bilang, inaalam ko muna kung may katotohanan ang nabasang balita sa pahayagan. Ito ba ay hugis puso o ekes? Mahusay, ito ay hugis puso. At sa pangalawang bilang, agad akong naniniwala sa mga balitang aking narinig sa aking kapitbahay. Ito ba ay ekes o puso? Mahusay, ito ay ekes. Sa pangatlong bilang, tinitingnan ko kung galing sa pinagkakatiwalaang mamahayag ang balita. Ito ba ay hugis puso o ekes? Magaling, ito ay hugis puso. Sa pang-apat na bilang, agad kong hinusgahan ang taong ibinalitang nagnakaw. Ito ba ay hugis puso o ekes? Mahusay, ito ay hugis ekes. At sa pangatlo naman, kinukumpara ko ang mga balitang narinig at nabasa. Ito ba ay hugis puso o ekes? Magaling, ito ay hugis puso. Ngayon ay palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil naalala niyo pa rin ang ating tinalakay noong nakaraang araw. Ngayon ay maipapakita ako sa inyong mga larawan at itong pagmamasdan ng mabuti dahil pagkatapos nito ay ako ay magtatanong sa inyo. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang pagmasdan ito. Ngayon, tapos niyo na bang pagmasdan ang mga larawan? Kung ganon ay ito ang aking mga katanungan. Unang katanungan, ano ang mga larawang pinakita? Magaling, ang mga larawang ipinakita ay ang dyaryo, telebisyon at radyo. Sa pangalawang katanungan,
Ano ang kahalagahan ng mga larawang ito sa ating pamumuhay? Mahusay. Ang mga larawang ito ay mahalaga sapagkat ito ay nagbibigay at naghahatid sa atin ng mga balita at impormasyon. Sa pangatlong katanungan naman, makakatulong ba ito upang mabuksan ang ating isipan? Sa anong paraan? Magaling! Ang mga larawang ito ay nakakatulong sa atin upang mabuksan ang ating isipan sa pamamagitan ng paghatid ng mahalagang impormasyon at balita sa atin upang tayo ay makaalam nito. Ngayon ay meron akong ipapabasa sa inyong usapan ng dalawang magkaibigan na sina Mitch at Syra. Kayo ay bibigyan ko ng 2 minuto upang basahin ito. At pagkatapos nito ay ako ay magbibigay ng mga katanungan. Ngayon ay maaari na ninyo itong simulan. Tapos na bang basahin ang usapan ng dalawang magkaibigan? Kung ganon ay itong aking mga katanungan. Sino ang dalawang magkaibigan na nag-uusap sa iyong binasa? Magaling! Ang dalawang magkaibigan na nag-uusap ay sina Mitch at Syra. Sa pangalawang katanungan, tungkol saan ang balitang kanilang pinag-usapan? Tama, ang balitang kanilang pinag-usapan ay tungkol sa masamang dulot ng Mobile Legends o ML. Ang pangatlong katanungan, ayon sa balita, ano-ano ang mga nangyari sa mga naglalaro ng Mobile Legends? Tama, ayon sa balita, ang mga naglalaro ng Mobile Legends ay nagkakasakit. Sa pang-apat naman na katanungan, kung ikaw si Syra, ipagpapatuloy mo ba ang paglalaro ng ML? Lahat tayo ay may iba't ibang hilig at ang iba ay mahilig sa Mobile Legends. Ngunit kailangan natin ang disiplina sa ating sarili at huwag magpasobra sa paglalaro ng Mobile Legends upang hindi magaya sa mga taong isinaad sa balita. Ngayon ay dumako na tayo sa ating aralin ngayong araw. Ang ating aralin ay tungkol sa pagkakaroon ng bukas na isipan. Ngunit bago iyan ay atin munang alamin ang ating layunin. Pagkatapos ng 45 minutong talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahan na matukoy ang mga sitwasyong may bukas na isipan. Ngayon ay nais kong tulungan niyo si Binibining Lady na magawa ang layunin ito. Ang pagkakaroon ng bukas na isipan sa mga pangyayari ayon sa iyong napanood at nabasa ay tumutulong sa atin na makapagpasya ng matibay at tama. Gaya na lamang ng inyong binasa kanina tungkol sa pagpinag-usapan ng magkaibigang sina Syra at Mitch. Si Mitch ay nanood ng balita tungkol sa masamang dulot ng adeksyon sa ML at kanya itong sinabi kay Syra. At nang dahil doon ay nabuksan ang isipan ni Syra at pinili niyang itigil ang paglalaro ng ML. Ngayon, ang tamang gabay at patnubay ng mga magulang sa mga bata ay kailangan. Kapag kayo ba ay nanonood ng palabas sa telebisyon o di kaya ay gumagamit kayo ng cellphone, kayo ba ay ginagabayan ng inyong mga magulang? Mabuti naman kung ganon, dahil kailangan ang gabay ng mga at patnubay ng mga magulang upang makaiwas sa mga masasamang dulot ng mga nakikita at nababasa ng mga bata. At kayo bilang mga anak at mga bata ay dapat ninyong sundin ang mga utos ng inyong mga magulang dahil ito ay para sa inyong sariling kapakanan.
Ngayon, upang alamin kung may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw, ay ipapangkat ko kayo sa 3 grupo. Nais kong magbilang kayo ng 1 hanggang 3. Ngayon, ay nais kong pumunta dito ang unang grupo, dito ang pangalawang grupo, at dito ang pangatlong grupo. Kayo ay bibigyan ko ng 5 minuto upang maghanda at 2 minuto upang ipresenta ang inyong ginawa. Bago po simulan o basahin ang panuto para sa bawat grupo, ay nais kong basahin muna ang rubrics at pamantayan upang kayo ay magabayan sa inyong gagawin. Bibigyan ko kayo ng 5 puntos para sa nilalaman kapag naibigay ninyo ng buong husay ang hinihingi sa pangkatang gawain. Sa presentasyon naman ay bibigyan ko kayo ng 5 puntos kapag buong husay at malikhaing naiulat at naipiliwanag ang pagkatang gawain. Para sa kooperasyon ay bibigyan ko kayo ng 5 puntos kapag naipamalas ng buong miyembro ang pagkakaisa sa paggawa ng pangkatang gawain. At para sa takdang oras, ay bibigyan ko kayo ng 5 puntos kapag natapos ang pangkatang gawain ng buong husay sa loob ng tinakdang oras. Ngayon, para sa unang pangkat, ito ang inyong gagawin. Panuto, gumawa ng 1 o 2 minutong pagsasadula na nagpapakita ng sitwasyong may bukas na pag-iisip. Para sa ikalawang pangkat, gumawa ng 1 o 2 saknong na tula tungkol sa bukas na isipan. At para sa ikatlong pangkat, ay gumawa ng poster na nagpapakita ng sitwasyong may bukas na pag-iisip. Ngayon ay nais kong simulan na ninyo ang inyong gawain. Tapos na ang 5 minutong paghahanda. Ngayon ay nais kong ipresenta na ninyo ang inyong mga gawain. Magsisimula tayo sa unang grupo. Mahusay, bigyan natin ng 5 palakpak ang unang grupo. Ngayon naman ay ang ikalawang grupo. Magaling! Bigyan rin natin ng 5 palakpak ang kalawang grupo. At ngayon ay ang pangatlong pangkat naman ang magrepresenta. Mahusay, bigyan rin natin ng 5 palakpak ang ikatlong grupo. Ngayon, para sa inyong puntos, para sa unang grupo, ay bibigyan ko kayo ng 5 puntos sa nilalaman, 5 puntos sa presentasyon, 5 puntos sa kooperasyon, at 5 puntos rin sa takdang oras. Para sa ikalawang grupo, kayo ay bibigyan ko ng 5 puntos para sa nilalaman, 5 puntos para sa representasyon, 5 puntos para sa kooperasyon, at 5 puntos para sa takdang oras. At sa pangatlong grupo, bibigyan ko kayo ng 5 puntos para sa nilalaman, 5 puntos para sa presentasyon, 5 puntos para sa kooperasyon, at 5 puntos rin sa takdang oras. Lahat ng grupo ay nakatanggap ng 20 puntos. Ngayon ay nais kong bigyan nyo ng palakpak ang inyong mga sarili. Base sa inyong ipinakitang presentasyon kanina, ay batid kong handa na kayo sa ating bagong gawain.
Ngayon ay nais kong kunin ninyo ang inyong mga sagot ng papel na inihanda ko sa inyong mga upuan. At dyan nyo ilalagay ang inyong mga sagot. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang tapusan ang inyong gawain at pipili ako ng 2 mag-aaral na pupunta dito sa harap upang sumagot. Ngunit bago ninyo ito simulan ay basahin muna natin ang panuto. Isulat sa kanang bahagi ng larawan ang mga magandang dulot nito. Sa kaliwang bahagi naman ay isulat ang mga hindi magandang dulot nito. Ngayon ay nais kong simulan nyo na ang inyong gawain. Ngayon ay tapos na ang 2 minuto. Nais kong isumiti ninyo sa harap ang inyong mga sagotang papel. Ngayon, sino ang gustong sumagot sa kanang bahagi ng larawan sa magandang dulot nito? Sige Maria, pumunta ka dito sa harap at iyong sagutan. Sa kaliwang bahagi naman, sino ang gustong sumagot sa hindi magandang dulot nito? Sige James, pumunta ka dito sa harapan. Maraming salamat Maria at James. Ngayon ay ating tingnan kung ano ang kanilang mga sagot. Para sa magandang dulot nito, maaari tayong makasagap ng balita at impormasyon gamit ang cellphone. Magaling! Palakpakan natin si Maria. Sa kaliwang bahagi naman ay isinulat ni James, ang hindi magandang dulot ng cellphone ay maaari tayong magkasakit kapag sumobra na tayo sa paggamit nito. Magaling! Bigyan rin natin ng palakpak si James. Ngayon, batid kong naunawaan na ninyo talaga ang ating aralin ngayong araw. Ngayon ay nais kong ihanda nyo ang inyong mga sagotang papel at sagutan ito. Pagkatapos nito ay pipili ako ng sasagot sa mga katanungan. Ngunit bago ninyo ito simulan, ay basahin muna natin ang panuto. Unawain na mabuti ang mga sumusunod na sitwasyon. Ano ang iyong gagawin kapag ikaw ay nasa sitwasyon na ito? Unang sitwasyon, nais ng iyong kaibigan na gamitin ang sabon na pampaputi dahil iyon ay inendorso ng inyong paboritong artista. Sa pangalawang sitwasyon naman, ay napanood ninyo sa balita na may paparating na bagyo. Ano ang inyong gagawin? Ngayon ay nais kong simulan na ninyo ang inyong mga gawa. Tapos na ba? Kung tapos na, isumiti ninyo ito sa harap at ako na ang magtatama nito. Sino ang nais sumagot sa unang katanungan, sa unang sitwasyon? Okay, Poby. Ano ang iyong gagawin kapag nais ng iyong kaibigan na gamitin mo ang sabon na pampaputi dahil iyon ay endorso ng inyong paboritong artista? Magaling, Poby. Huwag magpadalos-dalos sa ating desisyon. Alamin muna natin kung ito ba ay nakabubuti sa atin o hindi bago ito gamitin. Magaling, Poby. Ayan, para sa pangalawang sitwasyon, sino ang gustong sumagot? Okay, Bon, ano ang iyong gagawin kapag napanood ninyo sa balita na may paparating na bagyo? Magaling, Bon. Kapag napanood ninyo sa balita na may mapaparating na bagyo, ay maghanda kayo ng emergency kit at first aid kit. At kung maaari, ay pumunta na kayo sa pinakamalapit na evacuation center. Mahusay! Ngayon ay nais kong bigyan nyo ang inyong mga sarili ng
5 palakpak. Ngayon ay nais kong alamin kung ano ang inyong natutunan sa araw na ito. Bago tayo dumako sa ating pagsusulit. Meron ako dito mga papel na may nakasulat na inyong mga pangalan. At kung sino ang aking mabubunot o mapipili ay siya ang sasagot sa aking katanungan. Unang katanungan. Ano ang aralin ating tinalakay ngayong araw? Obi, ikaw ang aking nabunot. Magaling, Obi, ang ating tinalakay ngayong araw ay tungkol sa pagkakaroon ng bukas na isipan. Para naman sa ikalawang katanungan, bakit kailangang maging bukas ang ating mga isipan sa mga sitwasyon? Irene, ikaw ang aking nabunot. Bakit nga ba? Magaling, Irene. Upang tayo ay makagawa ng maganda at tama na desisyon. Ngayon sa pangatlong katanungan, ano ang halimbawa ng sitwasyong may bukas na pag-iisip? Ruby, ikaw ang aking napili. Magbigay ng halimbawa ng sitwasyong may bukas na pag-iisip. Magaling, Ruby. Si James ay may nakita na namimitas ng mga bulaklak at kanyang sinabihan ang bata. At ang bata, dahil may bukas siyang pag-iisip, ay tinigilan niya ang pamimitas ng mga bulaklak. Ngayon ay nais kong bigyan niyo ng masigabong palakpakan ang inyong mga sarili. Ngayon, batid kong handa na kayo sa ating pagsusulit ngayong araw. Ngayon ay nais kong kunin ninyo ang inyong mga sagotang papel at inyo itong sagutan. Ngunit bago iyan ay atin mo nang basahin ang panuto. Iguhit ang tatsulok sa bilang ng mga sitwasyong may bukas ang pag-iisip. At bilog naman kung hindi mo ito na isagawa ng may bukas na pag-iisip. Yun, ibibigyan ko kayo ng 2 minuto upang tapusin ito. Maaari na ninyong simulan. Tapos na ba ang lahat? At ngayon ay nais kong makipagpalit kayo ng inyong mga sagotang papel sa inyong mga katabi. At ito ay ating itatama. Sa unang bilang, araw-araw akong nakikinig ng mga balita. Ito ba ay tatsulok o bilog? Magaling, ito ay tatsulok. Sa pangalawang bilang, naiinis ako sa mga paulit-ulit na mga patalastas na aking naririnig. Ito ba ay tatsulok o bilog? Mahusay, ito ay bilog. Pangatlo, tuwang-tuwa akong ibalita sa aking mga kapitbahay ang aking mga napakinggang balita. Ito ba ay tatsulok o bilog? Magaling, ito ay tatsulok. Sa pang-4 na bilang, bukas ang aking isipan sa mga balitang aking napakinggan na makakatulong sa aking pag-unlad. Ito ba ay tatsulok o bilog? Mahusay, ito ay tatsulok. At sa panghuling katanungan, wala akong panahon sa pakikinig sa mga balita. Ito ba ay tatsulok o bilog? Magaling, ito ay bilog. Sino sa inyo ang nakukuha ng perfectong score? Magaling at lahat kayo ay nakakuha ng perfectong score. Ngayon ay nais kong isumitin ninyo ito sa harap. Ngayon, bago kayo umuwi, ay nais kong isulat muna ninyo sa inyong mga kwaderno ang ating takdang aralin.
panuto, makinig ng mga balita at magbigay ng iyong reaksyon ukol dito. Ito ay susumitin ninyo sa susunod nating pagkikita. Naiintindihan ba? Magaling! Ngayon ay nais kong tumayo ang lahat. Paalam at maraming salamat, mga bata.